Music 5, Quarter 3, Week 5, Milk Bass. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay timbre, soprano, alto, tenor, at bass. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang timbre, soprano, alto, tenor at bass. Inaasahang sa katapusan ng araling ito na mailalarawan mo ang iba't ibang timbre ng tinig ng babae at lalaki bilang soprano, alto, tenor at bass. Ang pag-awit ay ang pagbigkas ng may himig, ritmo at indayog. Ito ay pagbibigay buhay sa mga simbolo ng musika sa pamamagitan ng tinig. Napakaraming sikat na Pilipinong mga awit sa kasalukuyan. Sino-sino sa kanila ang kilala sa buong mundo? Bakit sila hinangaan? Gaya nila Lea Salonga at Charis Pempenko. Iba't iba ang mga tinig na maririnig sa mga awit. Maaaring ito ay mataas, matinis, malambing, maindayog, mataginting, bahaw, mababa, o dili naman kaya ay sintonado. Ang bawat tao o instrumento ay may kanya-kanyang tinataglay na tone color. Ito ay naglalarawan sa kung anong uri ng timbre mayroon ang mga awit o instrumento. Ang kalidad ng boses ay mailalarawan sa pamamagitan ng pakikinig sa mga awitin at masabi kung ito ay manipis, makapal, breathy o magaan. Ngayon ay dumako muna tayo sa pagsasanay bilang isa. Magbigay ng pangalan ng mga kilala mong mga awit at isulat mo sa iyong kwaderno kung ano ang masasabi mo sa timbre ng boses nila. Halimbawa ng mga awit na kilala ko ay sina Sara Geronimo. Si Sara Geronimo ay may tinig na soprano. Isa pa sa mga kilala kong mga awit ay si Tony Gonzaga. Ang uri ng tinig ni Tony Gonzaga ay alto. Darren Espanto. Ang tinig naman ni Darren Espanto ay tenor. At si Jose Marichan. Ang kanyang tinig ay bass o baho. Ang timbre o timbre ay isa sa elemento ng musika kung saan tinutukoy nito ang uri ng tono o tinig. May mga taong nakakaawit ng mataas na tono na hindi kayang awitin ng iba. Ito'y dahil sa iba't ibang laki at hugis ng vocal cords. Ito rin ang dahilan kung bakit magkakaiba ang timbre o timbre ng boses. Dumako tayo sa pagsasanay bilang 2. Nakatala sa ibaba ang ngalan ng ilang Pilipinong mga awit. Maaring humingi ng tulong sa nakatatandang kapatid o magulang para sa gawain. Ilarawan ang kanilang boses sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa tamang column. Sa unang column ay nakalista ang pangalan ng mga awit. Sa pangalawang column naman ay lalagyan nyo ng check kung alin sa mga nakalista ang may mababang tinig. Sa pangatlong column, piliin nyo kung sino sa kanila ang may mataas na tinig. Sa pang-apat na column naman, sino sa kanila ang may matinis na tinig. At sa panghuling column, piliin nyo sa kanila kung sino ang may malambing na tinig. Unahin natin ang bilang 1, Gary Valenciano. Si Gary Valenciano ay may mataas na tinig. Pangalawa, Regine Velasquez. Si Regine Velasquez ay may mataas na tinig at matinis na tinig. Pangatlo, Ogie Alcacid. Si Ogie Alcacid ay may mataas na tinig.
Pang-apat, Morissette Amon. Si Morissette ay may mataas na tinig. Pang-lima, Sarah Geronimo. Si Sarah Geronimo ay may mataas na tinig. Pang-anim, Tony Gonzaga. Si Tony Gonzaga ay may mababang tinig. Pang-pito, Lani Misalucha. Si Lani Misalucha ay may mataas na tinig. Pang-walo, Jaya. Si Jaya ay may mababang tinig at may mataas ring tinig. Pang-siyam, Martin Rivera. Si Martin Rivera ay may mataas na tinig. At pang-sampu, Mark Bautista. Si Mark Bautista ay may mataas na tinig. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Makikita sa talahan na yan sa baba ang pamagat ng mga awiting inyong pakikinggan. Suriin ang mga boses ng mga awit. Ilarawan ito sa 2 hanggang 3 pangungusap. Gawin ito sa sagutang papel o kuwaderno. Sa unang kolum, makikita ang mga pamagat ng awitin. At pangalawang kolum naman, isusulat nyo kung ano ang paglalarawan sa tinig ng umaawit. Makikita rin ang mga link sa bawat awitin. Maaari nyo itong isearch sa YouTube. Para sa unang bilang, ang pamagat ng awit ay listen. Alam nyo ba kung sino ang umawit ng awiting ito? Ito ay inawit ni Beyonce. Ang tinig ng umawit nito ay mataas at buo ang tinig. Ngayon sa pangalawang bilang, ang pamagat ng awit ay dadalhin kita sa aking palasyo. Alam nyo ba kung sino ang umawit nito? Tama! Ang umawit nito ay si Regine Velasquez. Ang tinig niya ay mataas at matinis ang tinig. Pangatlo, ang pamagat ng awit ay maalaala mo kaya. Kilala nyo ba kung sino ang umawit nito? Tama! Ang umawit nito ay si Dulce. Ang tinig ni Dulce ay mataas at buo ang tinig. Pang-apat, tagu-taguan. Kilala nyo ba kung sino ang umawit nito? Tama! Ang umawit nito ay si Moira de la Torre. At ang tinig ni Moira ay mababa at malambing ang tinig. At pang-lima, ang pamagat ng awit ay patuloy ang pangarap. Kilala nyo ba kung sino ang umawit nito? Tama! Si Angeline Quinto. Ang tinig ni Angeline Quinto ay mataas at matinis ang tinig. Ang tinig ng mga awit ay nahahati sa 4. 2 sa babae at 2 sa lalaki. Ano kaya ang 2 tinig para sa babae at 2 tinig para sa lalaki? Tignan natin at pag-aralan na nasa column na ito. Ang tinig ng babae ay may 2 tinig. Ito ay ang soprano at alto. Tandaan niyo mga bata, kapag babae, ang 2 tinig nito ay soprano at alto. Ang soprano ay matinis, matining, mataas at magaang. Ang alto naman ay makapal, mababa, mabigat, hindi gaanong mataas. Ngayon tignan naman natin ang tinig ng lalaki. Ang lalaki ay may 2 ring tinig. Ito ay ang tenor at baho o bass. Ang tenor ay mataas at magaan, samantalang ang baho o bass ay mababa, makapal at malalim. Tandaan niyo mga bata, kapag lalaki, ang tinig ay tenor at baho o bass. Kapag babae naman, soprano at alto. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 4. Nakatala sa baba ang mga awit. Tukuyin ang kanilang boses base sa mga deskripsyong naglalarawan sa timbre ng kanilang boses. Isulat ito sa talahan na yan. Gawin ito sa sagutang papel o kwaderno.
Ang mga pangalan ng mga awit ay si Carol Banawa, Dulce, Jose Marichan, Eric Santos, Billy Crawford, Ogie Alcacid, Pops Fernandez, Angeline Quinto, Jaya, Jed Madela, Martin Rivera, Moira, Charis Pempenco, Sharon Cuneta, at Lea Salonga. Sa unang column, susulat natin ang mga awit na may soprano ang tinig. Ibig sabihin, ito ay mga babae. Sa pangalawang column naman, isusulat natin ang mga awit na may alto ang tinig. Ibig sabihin, ito ay para sa babae rin. Sa pangatlong column naman, susulat natin ang mga awit na may bass o baho ang tinig. Ibig sabihin, ito ay para sa lalaki. At sa pang-apat na column, ililista natin ang mga awit na may tinig na tenor. Ibig sabihin, ito ay mga lalaki. Ang mga awit na nasa loob ng kahon na may tinig na soprano ay sina Carol Banawa, Dulce, Angeline Quinto, Charis Pempenco, Lea Salonga, at Jaya. Ang mga awit naman na may tinig na alto ay Pops Fernandez, Moira, at Sharon Cuneta. Sa pangatlong column naman, ang mga awit na may tinig na baho o bass ay sina Jose Marichan at Billy Crawford. At ang mga awit na ang tinig ay tenor ay sina Martin Rivera, Ogie Alcacid, Jed Madela, at Eric Santos. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 5. Ang bawat tao ay may kani-kaniyang talento at kakayahan. Ipakita ang angking kakayahan sa pag-awit. Kasama ang iyong mga kasama sa bahay, pumili ng isang awitin na nais ninyo. So dito mga bata, pipili lamang kayo ng awitin na gusto ninyo. Maari mong isama sa pag-awit ang mga kasama mo sa bahay. Dito, ipakita mo ang iyong kakayahan sa pag-awit. Kantahin ito at i-video. Ipadala sa guro sa messenger o kaya ay sa kanyang email bilang bahagi ng output. Pagkatapos ilarawan ang iyong nadama habang umaawit. Ilarawan din ang boses ng bawat isa kung saang kategorya na bibilang, kung soprano, alto, baho o tenor. So ang gagawin nyo mga bata ay i-video nyo ang inyong sarili at ipadala sa inyong guro. Pagkatapos ay ilarawan mo kung anong boses mayroon ang mga kasama mo na umawit din. Kung sila ba ay soprano, alto, baho o tenor. Ilarawan mo rin ang iyong tinig. Ngayon, sumulat ng talata ukol dito at isulat sa sagutang papel o kwaderno. Markahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa tamang column. At narito ang rubrics. Ang mga pamantayan ay naawit ng may wastong tono ang awitin. Maayos ang pagkakaawit o pagtatanghal. Naipadama ang damdamin ng awit. Nakilala ang timbre ng bawat miyembro ng pamilya na umawit. Para naman sa pagsasanay bilang 6, muli pumili ng 5 mga awit. Tukuyin ang timbre o timbre ng kanyang boses. Ilarawan ito sa 3 pangungusap. Isulat ito sa kwaderno o sagutang papel. So dito mga bata, pumili lamang kayo ng 5 mga awit na kilala nyo. Tapos tukuyin mo kung ano ang timbre o timbre ng kanyang boses. Tapos ilarawan ito sa 3 pangungusap. Magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga awit na napili ko. Pangalan ng mga awit ay Regine Velasquez. Ang timbre o timbre ng boses niya ay soprano. Ito ay mataas at matining. Sumunod, Jolina Magdangal. Ang timbre o timbre ay alto. Ito ay mababa at makapal.
Sumunod, Gary Valenciano. Ang timbre o timbre ng boses niya ay tenor. Ito ay mataas at magaan. Sumunod, Ogie Alcacid. Ang timbre ay tenor, mataas at magaan. At Christian Bautista. Ito ay bass, mababa. Para naman sa pagsasanay bilang 7, pumili ng isang sikat na mga awit, gumupit ng kanyang larawan at magtala ng 3 niyang awitin. Tukuyin ang kanyang tinig kung saang timbre siya nabibilang. Ilarawan ang kanyang boses sa pamamagitan ng pagsusulat ng talata ukol sa kanya. Okay, dito naman pipili kayo ng sikat na mga awit kahit isa lang. Gupitin nyo yung kanyang larawan, halimbawa napili nyo si Regine Velasquez. At magtala kayo ng 3 awitin niya. Ano ba yung 3 inawit ni Regine Velasquez? Pipili lang kayo. Ngayon, tukuyin ang kanyang tinig kung saang timbre siya nabibilang. So si Regine Velasquez ay may mataas na tinig kaya siya ay soprano. Tukuyin nyo yung mapipili nyo. Ngayon, ilarawan ang kanyang boses sa pamamagitan ng pagsusulat ng talata ukol sa kanya. Sa inyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na, nababatid ko na, kailangan kong higit pang matutuhan ang tungkol sa. So mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!